Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, NPA squad leader at 7 kasama sumuko sa Libmanan, Camarines Sur. 88 lugar nasa state of calamity, 39 sites sa Metro Manila pag-aaralan bilang floodwater storage at retention facilities. Mahigit 41 million pesos na halaga ng mining equipment na samsam sa CDO at Iligan. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sumuko sa 9th Infantry Sandigan Battalion ng Philippine Army ang isang squad leader at 7 iba pang miyembro ng New People's Army o NPA sa Barangay Cambalillo, Libmanan, Camarines Sur, August 18. Kinilala ang leader bilang alias Lawin, squad leader ng Platoon 3 Sub-Regional Committee 5 ng Bicol Regional Party Committee. Kasama niyang tumalikod sa armadong kilusan ng 7 pang mga miyembro na nasa kustodiya ng Charlie Company ng 9th IB. Isinuko rin sa militar ang isang M653 rifle kasama ang mga magazine at bala. Muling pinaalalahanan ng militar na bukas loob na tatanggapin ang mga dating rebelde at tutulungang makapagbagong buhay kapiling ang kani-kanilang mga pamilya. Umabot sa 88 na mga lungsod at munisipalidad ang nasa state of calamity dahil sa habagat at mga bagyong Luis at Maymay ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC noong August 21. Kabilang dito ang 24 na lugar sa Bulacan, 23 sa Cavite, 21 sa Pampanga, 12 sa Bataan, 4 sa Pangasinan, 1 sa Dagupan City, Masinloc, Rodriguez at Nasugbu. Sa datos ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Disaster Response Management, August 21, 6 p.m., mahigit 7.3 milyon na mga katao o 2.1 milyong mga pamilya ang naapektuhan sa 5,477 na mga barangay. Umabot sa 1.73 billion pesos ang pinsala sa agrikultura, habang 2,057 na mga bahay ang bahagyang nasira at 269 ang tuluyang nawasak. Sa Bungabong Oriental, Mindoro, nasagip naman ang mga gurong na stranded matapos tumaas ang ilog at gumuho ang bamboo bridge. Kasabay nito, tinukoy ng pamahalaan ang 39 na lugar sa Metro Manila para sa posibleng floodwater storage at retention facilities. Pinag-aaralan din ang 30 sites para sa underground water storage, habang 13 karagdagang pumping stations ang ikinakabit bilang bahagi ng pangmatagalang flood management measures. Mahigit 41 million pesos na halaga ng heavy equipment at iba pang kagamitan ang nasamsam sa magkahiwalay na anti-illegal mining operations sa Cagayan de Oro at Iligan City. Sa pinakahuling operasyon noong August 19, 3 ang arestado sa Sitio Binasan, Barangay Rogongon, Iligan City, matapos maaktuhang umano'y sangkot sa illegal mining. Kumpiskado ang 2 backhoe, 8 water pump, improvised separator, hoses at hinihinalang mineral ores na nagkakahalaga ng 13.16 million pesos. Pinangunahan ng CIDG Iligan City Field Unit ang operasyon, katuwang ang Pro-10, DENR Senro Iligan, Task Force Kinaiyahan, CMFC at local police. Nauna nang nasamsam sa Sitio Sendong, Barangay Tumpagon, Cagayan de Oro noong August 17 ang 2 excavators na nagkakahalaga ng 28 million pesos sa hiwalay na anti-illegal mining operation. Patuloy na pinaiigting ng Pro-10 at partner agencies ang operasyon laban sa iligal na pagmimina at pagkasira ng likas na yaman. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Thank you.